Isang pet shop o tindahan ng mga hayop sa Pasay na iligal nagbebenta ng tinatawag ng mga exotic na mga hayop ang sinalakay ng mga otoridad nakatutok sa Ivan Mayrina. 18 sari-saring exotic pets ang kinumpiska ng Pasay City Veterinarian mula sa isang pet store sa Cartimar, Pasay City. Kabilang sa mga ito ang isang iguana, isang tuko, 4 na squirrel, 6 na tarantula at iba't ibang uri ng mga sawa. Isang buwan daw isinailalim sa surveillance ang Roda & K Pet Shop bunsod ng isang tip na palihim umanong nagtitinda ito ng mga exotic pet. Ito ay actually paglabag sa Republic Act 9147. Ito yung Wildlife Act. Iba-ibang species po yan dito. Sa ngayon yung mga pet shop dyan, mas magulang na sila, marunong na sila. At kaya tinatago na nila yung mga tinitinda nila. Through texting na lang. Hindi nagpakita ang sinasabing may-ari ng pet shop. Tanging ang caretaker lang ang nahuli pero sasapahan din ng reklamong paglabag sa RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. O yung may-ari, ano sabi? Andun. Wala na magawa. Alam niyang bawal yung tinitinda niya? Oo. Bakit tinitinda pa rin niya? Hindi ko alam. Bigyan ng mga parusa, hindi lamang yung nagtitinda, pati na yung bumibili po. So ito yung warning sa mga lahat na namimili rin, na mag-iingat sila baka matyempuhan din namin. Dadalhin ang mga nakumpiskang hayop sa pangalaga ng Department of Environment and Natural Resources sa Parks and Wildlife sa Quezon City. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Iginiit ng dating presidente ng Philippine Olympic Committee na si Cristina Ramos na ang buong koponan ng ASCALS ang dapat maparusahan dahil sa pambabastos sumano sa kanya ng 2 miyembro ng team. Maging ang kanyang inang si dating unang ginangming Ramos, dismayado raw sa naging asal ng mga pambato ng ating bansa sa football. Nakatutok si Maki Pulido. Habang binabastos daw si dating Philippine Olympic President Cristina Ramos ng Philippine ASCALS members na sina Angel Guirado at Lexton Moy, nagtatawanan, naghihiyawan at wala raw ni isang ASCAL player ang pumigil sa kanilang mga teammate. Kasama na raw doon ang magkapatid na James at Phil Young husband. Siguro masasabi din natin may mga kasabwat, no? Kumbaga, dun sa kwartong yon, nung nangyayari lahat ito, nagtatawanan lang yung mga players, yung mga officials na nandun, walang ginawa. Yung team captain ng national team, si James Young husband, wala din ginawa, no? What are you captain for? 'Di ba? Yung wala man lang sut-sut na tumahimik kayo. Noong nakaraang linggo bago ang laban sa pagitan ng Philippine ASCALS at Malaysian Tigers ng Malaysia, nagganap ang umano'y sexual harassment sa loob ng locker room ng Rizal Stadium. Habang ini-inspeksyon daw ni Ramos ang mga miyembro ng ASCALS bilang match commissioner, tumabi raw sa kanya si Lexton Moy at nagparinig tungkol sa bra size. Pagkatapos nito, humarap naman daw sa kanya si Guirado ng naka-underwear lang. Sa bawat pagkakataon, naghihiyawan at nagtatawanan naman daw ang buong team. Doon ako nalulungkot nga na nanggaling pa sa kanila, no? Kasi nga in all my experience, and I have done more than 100 matches, no, worldwide in football. Suspecha ni Ramos, ang ipinakitang ugali raw ng ASCALS ay epekto ng kanilang pagsikat. Mukhang lumaki na nga yung ulo, no? And in fact, the title, ASCAL, no, sort of, probably they think it gives them a license to do whatever they want to do. Maging ang ina ni Ramos na si dating First Lady Ming Ramos, dismayado sa naging asal ng Philippine ASCALS. Malaking kahihiyan daw ito sa mga Pilipino. They should have respected her. Instead, they were laughing when she was checking their ID and their uniform. No? Let's behave naman, nakakahiyang Pilipino. Well, I hope it teaches its team members to behave better. Pakita natin that we can behave ourselves. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng team manager ng koponan na si Dan Palami pero hindi namin siya makontak. Ayon naman sa Philippine Football Federation, sakaling mapatunayang guilty sina Moy at Guirado, maaaring maharap sa suspensyon o tuluyang maban mula sa paglalaro ng football ang mga ito. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Samantala, binisita ng programang Powerhouse ng GMA News TV ang bahay ni Annabel Rama at sa one-on-one interview ni Mel Tiangco. Hindi po nanginis si Annabel na talakayin ang mga issue tungkol sa kanyang pagiging ina, asawa, kaibigan at kaaway. Narito po ang report.
Ito ang bagong renovated na bahay ng mga Gutierrez sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Hi, Annabelle! Hello, Nakarating din ako. Thank you so much. Sa bungad pa lang ng bahay, agad nang makikita ang isang aspeto ng pagkatao ni Annabelle, ang pagiging madasalin. Ito bigay sa akin ni Richard galing sa ano noon eh. Czechoslovakia siguro. Siguro. Prague nga. eh. Oo, doon na Sa nga. Czechoslovakia. Oo, doon siya nagsushoot. Nag-aano ko pa, may nobina ka pa sa ano doon? Oo naman. Sa Santo Niño. Santo Niño. De Cebu. Lahat ng mga sumasayaw doon sa Santo Niño, Oo. suki ko na nung araw pa yan. Pati kalaban mo, pinagdadasal mo. Oo. O tama, lahat ng kalabang ko, wala namang gumanon, lahat bagsak. Mabuting kaibigan, masamang kaaway. Ganitong araw mailalarawan ang isang Annabelle Rama. Walang inuurungan. Patakot ka, sinungaling ka, duwag! Kaya ako nung pagkamala nga palaaway kasi pag ako kasi sumagot, matindi. Katulad nitong aming away ni Wilma Galvante, nagbati na kami kagabi, no? Before talagang hindi siya sumasagot sa akin, kaya ako natutuwa naman sa kanya dahil ayaw niyang lahat ng klaseng text, lahat ng klaseng paninsulto sa kanya, ayaw talaga niyang sumagot sa akin. Ano yung pinakamatinding selos mo? Yung nakipagsabarutan ako doon sa Green Hills, ang kanyang nahuli ko yung best friend ko na ka-date niya. Oo. Kinampas ko ng bag, lumaban, sabarutan na kami dalawa, gulong-gulong kami doon sa kali. 9 months ako kay Rupa. Pero ang ikinagulat ko, ang mga mamahaling koleksyon ni Annabelle nasa loob ng master's bedroom. Alam mo, Annabelle, sa bag mo lang, milyon na ito. Biniyayaan ng 6 na anak ang mag-asawang Annabelle at Eddie. Panganay, ang unikaihan nilang si Rufa. Si Rupa dati, wala pang anak siya matulungin yan. Ngayon, hindi na siya matulungin. Bakit? Kasi ang reason naman niya, nag-iipon siya para sa anak niya. Okay. Pero hindi ba suportado ng ama? Yung dalawang bata? Dati, suportado siya. Pero kaso nga, si Ilmas, laging sabihin, saan napunta ang pera? Sige, bibigyan mo sa boyfriend mo. Ay, sabi ko, Rupa, huwag ka na umasa. Oo. Gustong peace of mind, hayaan mo na ikaw na. Total, kaya mo naman. Gaano man ka-busy si Annabelle sa kanyang trabaho, siya pa rin ang full-time na nagpapatakbo sa kanilang pamamahay. Pinakamahalagang papel na kanyang ginagampanan sa buhay ay ang pagiging isang may bahay. Chika Minute! Naghahanda para sa isang mini-concert ang Pamilya Magalona bilang paggunita sa 3rd death anniversary ni Francis M. Ang maiipon daw na pondo ay ilalaan sa scholars ng foundation ng Master Rapper. Makichika kay Kata Tibayan. Ngayong araw ay 3rd death anniversary ng Master Rapper na si Francis Magalona. Isang taimtim na paggunita ang inialay ng kanya asawa na si Pia at mga anak sa isang misa kaninang umaga. At kahit 3 taon na ang nakakalipas, bit-bit pa rin ng pamilya Magalona ang pamana ng kanilang padre de pamilya. Ang ipagpatuloy ang nasimulan ng advocacy na pang-edukasyon ng Francis Magalona Foundation. We are trying to give real-life education to the people out there kasi ang youth talaga yan ang future ng ating bansa. Si Elmo na spokesperson ng foundation, ibinida ang naisip na proyekto. Putting out a commemorative shirt for Francis. I-invest lang yung foundation dun sa kabataan ng mundo. Samantala, magkakaroon ng isang mini-concert ang pamilya para bigyang alaala ang ama sa March 17. Imbitado rito ang Filipino talents, lalo na ang mga kilalang mga rapper sa bansa. Pinaghahandaan din ng magkakapatid ang kanilang special number. Paggagawa ng music kasi dun nga yung path na dinadaanan ko ngayon. It's a benefit show, of course, and it's a celebration, of course, and of course, Francis would always like to be remembered for music. Ang malilikom na pera mula sa concert at sa mga t-shirt na pinagbentahan ay ilalaan para sa mga scholars ng Francis Magalona Foundation. Katatibayan updated sa showbiz happenings. At yan ang mga maiinit kong chika this Tuesday night. Tutukuli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike, Vicky? Thanks, Pia.
At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang at dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.